Good evening. Magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. At magandang gabi din sa mga OFW na nagpupunta dito sa channel na to. At maraming salamat doon sa mga kukunting mga regular viewers natin at mga subscribers. At bago ang lahat, I would like to request konting lambing lang. Paki-press that like button, then share this video to your friends. And of course, paki-subscribe naman. We are targeting 1,000 subscribers. I hope you will subscribe. If you're new to this channel, paki-subscribe ka agad. So, magandang gabi sa lahat, whatever time zone you have, kung saan man kayong time zone, good day sa inyong lahat. Ngayon, meron tayong napaka speculative lang na topic. So, posibleng mangyari, posibleng hindi. Tungkol ito doon sa pagbisita ni PBBM Bangag sa White House kay President Trump. Ano sa tingin ninyo? Totoo ba siyang in-invite? Or sinumon siya ni President Trump for various reasons? Ano sa tingin niyo ang pangyayari? So, this will be the only topic that we will discuss. We will try to expound wider, longer on this topic. Mga sa tingin natin na mga kasama dito sa pag-usapan natin na mga mahalagang mga bagay na dapat natin i-discuss kasama dito sa paksain na ito. So, paano ba yun? Yung una kong tanong, ano kaya sa tingin ninyo? Si PBBM is scheduled to visit the White House on July 22. So, that will be almost a couple of days. I think 1 week. Nasa US na siya. At marami nagtatanong, ano kayang purpose? They were arranging this meeting for a long time. Almost ilang years na yan. Nung umupo si President Trump, gusto na nilang makausap si President Trump. At kitang-kita naman natin kung anong reason nila. Gusto nila magpalakas si PBBM. Katulad ng ginawa nila kay President Biden. Ex-President Biden na talagang ilang beses pabalik-balik si BBM, I think 3 times na pumunta siya ng US at maraming kwentuhan ng pagpunta niya. There was an instant na nandoon si President Xi Jinping ng China at nagkaroon nga ng raucous doon dahil wala naman siyang formal na ibig sabihin, hindi nagpapaalam na talagang they have a talk with President Xi Jinping, pero hinarangan niya doon sa hallway. Di ba? Naalala niyo yan. Ngayon, marami nagtatanong, sinumon ba yan si President BBM Bangag ni President Trump? Or this was a regular diplomatic visit na was coursed through a diplomatic channel na sabi nga nila, sabi ni Bibs Romualdez, we were really eager to have an appointment with President Trump at ito na nga matutuloy na. Isang reason din bakit hindi siya in-invite nung inauguration. Pangalawa, bakit ngayon lang, almost midway in his regime, diyan pa siya tinawag. At maraming mga circumstansya na nangyayari. Maraming circumstances na nangyari na yun ang dahilan sa tingin ko na pinapatawag siya ni President Trump. Para sa akin, hindi yan meeting or na nakaschedule nung matagal na panahon, kung hindi sinusumon si PBBM Bangag ni President Trump. Sinusumon.
So, sino ba yung mga sinusumon? Oh. Ah, wala na tayo sa colonial times, but still, sinusumon yung parang ano ka, para kang what we call this, para kang koloni ng isang bansa na hanggang ngayon ay pwede kang tawagin anytime na you want. Para yung hari ng Espanya, tawagan ka dahil may pag-usapan kayo o may problemang pag-usapan ninyo. At sa tingin ko, ito yung type of meeting na magaganap dyan sa White House ngayong 22 or 20, up to the 24th of this month. Let us be reminded na si President Trump hindi mangingimi magsalita kung anong gusto niyang sasabihin. Sasabihin niya ang gusto niyang sasabihin. Alala ba ninyo yung nangyari kay Zelensky na talagang nandyan pa yung press? Nangingimi ba si President Trump at saka si J.D. Vance kung anong gusto nilang sabihin kay Zelensky? At ito naman si Zelensky sumasagot din. Diba? Nakikita natin yun. Siguro hindi mangyari yung ganon. Sa tingin ko hindi mangyari na ganyan. Kasi ito si PBBM Bangag, hindi naman yan, wala namang bullshit na lalaban kay President Trump kung ano magsasabihin ni President Trump. Sa tingin ko hindi nga yan magre-reason out eh. Pero siguro meron siyang pakiusap kay President Trump, definitely. Kaya itong bisita na to ay maraming bagay na pwedeng mangyari. And we are setting the scenarios. Isisit natin ang senaryo at yung mga posibleng pag-usapan nila sa meeting na yan. So, unang-una, yun nga sinabi ko, sinusumon. Bakit kaya sinumon si PBBM? Sa madaling salita kasi sa Tagalog, ang pinaka-interpretation ng summon is pinapatawag. Pinapatawag si BBM for a reason. Pwedeng sabihin na baka papagalitan. Hindi naman siguro. Marami rin iba na nababahala. Baka dyan sa pag-uusap na yan ni na BBM at ni President Trump, ibibenta niya ng tuluyan ang Pilipinas. Bakit ba? Doon sa mga naghihinala ng ganyan, hindi ba nabinta ang Pilipinas? Matagal lang panahon nabinta ang Pilipinas. At ngayon pa kayo mawuworried about that. Kasi matagal na tayong nabinta. Then, marami nagsasabi din na this is a magandang move daw ni PBBM. Sa tingin ko, ano bang kagandahan ng move na yan? Sa tingin nyo? Para lumakas siya kay President Trump. At sa tingin nyo, yung ginawa niya kay Biden ay magagawa rin dito kay President Trump? I don't think so. Hindi niya kakayanin yan si President Trump. Anong sasabihin ni President Trump? Yun ang dapat niyang sundin at tandaan. Ganyan ang mangyari dyan. So, noon nga sa tanong, ano kayang pag-usapan nila? Unahin ko itong mamaya na yung with regards to the problem ng drugs. Na alam na ni President Trump kung sino itong mga kausap nila, kung sino si Lisa Araneta. Yan pa ang sabihin mo na hindi makakaalam ka agad. Alam niya kung anong pagkatao ni PBBM. Ni Bongbong. Alam ni President Trump yan. Hindi yan malilihim sa kanya at napakaparangkang tao yan. Sabihin talaga niya sa harap-harapan mo kung anong pakiramdam nyo, anong isip niya tungkol sa iyo. Kaya yan ang mangyayari doon sa Oval Office. Kung doon man sila mag-meet. Ngayon, ito nga, ano bang mga bagay na pag-uusapan? Dahil nandiyan si Rubio, alam mo naman si Rubio na galit na galit niya sa China. So probably mag-uusap sila with regards to
the security in the Asia Pacific. At sigurado, no, wala namang problema kay Bongbong kung sabihin ni President Trump, gusto namin dagdagan ng IDCA sites at i-open niyo yung mga military base nyo para maka-station dyan ang military namin. Walang problema yan. Ginagawa na niya ni Bongbong yan doon kay Biden. Open policy tayo with regards to the treatment of the US military dito sa bansa natin. In fact, meron na nga tayong Typhoon missile diyan sa Lawag. At ang sa tingin ko na pinaka-prominent with regards to the military situation ng bansa natin, yung pagbili natin ng mga refurbished na mga F-16 fighter jets. Mga refurbished lang naman yan, hindi naman talagang bago. Yan ang isa sa mga i-discuss ni Trump kay PBBM. At for sure, si PBBM magsasalita. Yan, no problem, Mr. President. Kahit ilan pa yan. Bibilhin namin yan. Ganon. Pero kung iti-take up niya yung with regards to conflict with China, hindi ako maniniwala na katulad ang pag-iisip ni President Trump kay President Biden, ex-President Biden, na ganyan ka-agresibo laban sa China. Ilang incident na ba ang nangyari nung kapanahonan ni Biden dyan sa South China Sea? Hindi naman yan West Philippine Sea. Si Inoy lang gumawa niyan at si Francis Tolentino, yung pangalan na yan. At linagay lang na yan sa Google Map, kaya nandyan yun. Pero actually, wala yan sa pinakamapa ng buong mundo. Hindi yan nakasama. So, sa South China Sea, hindi yan si President Trump magsisimula ng ganyan conflict. Sigurado ako dyan. Kasi ang priority niya is itong trade at ang pakialam niya dyan ng tariff war ang papasukin ni President Trump. Hindi actual conflict dyan na will result into a war. Kaya nga, yun ang lagi niyang, yun ang pulisya niya. Kaya nga nagpapistok siya dyan between Israel and Iran. So makikita natin na hindi talaga yan ang tutumbukin ni President Trump. Kung sabihin na papasukin, matagal na nakapasok dito. With regards to yung mga Afghanistan na refugee, matagal na sila nandito. Ano pang sasabihin ni President Trump with regards to that topic? Wala na. Nakukuha na niya kung wala na makialam kung magawa siya ng maraming IDCA sites na hindi naman niya priority. Hindi yan ang priority ni President Trump. Hindi siya katulad ni Biden na gustong punuin ng IDCA sites ang Pilipinas. Hindi yan ang gagawin ni President Trump. At yung sinabi mo mga Typhoon missile na ipapadala dito na ganyan lang, ilagay lang, hindi ako maniniwala. Kailangan bilhin mo yan. Anong nangyari doon sa European Union, yung pagpunta niya doon during the NATO anniversary? Talagang pinag-initan pa nga niya yung Spain na kailangan talaga taasan yung military expenses nila na ilang percentage doon sa GDP. I think 5% ang gusto niya. Kaya sila lahat sumunod. Ang purpose ni President Trump na hindi na sila maging dependent sa US. Kasi ang daming bases ng US dyan para protektahan sila against Russia or any other country that will invade sa bansa nila. So ang gusto ni President Trump na mag-upgrade sila ng military hardwares nila. At ang isa rin yung type ng negosyo ng US para naman doon bumili sa kanila. Doon bumili ng mga armaments sa kanila. So, talagang negosyo pa rin ang isip ni President Trump. Taasan nyo yung military expenses nyo doon sa defense or offense. Then, pagtaasan ninyo yan, ang percentage against GDP, saan ang purchase nyo ng mga armaments? Ang pinaka-advanced na mga war materials and armaments are from the US. So, talagang huling-huli niya yung market na yan. So, ganyan yan.
Ngayon, dito naman sa Pilipinas, hindi ako maniwala na yung culture na namimigay ang US, hindi na yung mangyayari. Kailangan kung gusto mo ng warplane, gusto mo ng fighter jets, bibilhin mo yan. Kaya ito na nga, yung naudlot na pagbili, I don't know kung natuloy ba yung pagbili ng mga F-16. Naririnig ko ngayon, refurbished na lang yung mga F-16 na yan. Para saan naman yan? Bakit maglaan pa tayo ng pera para dyan? Kung totoong allied tayo ng US, we have an alliance, military alliance with the US, di huwag na tayong bibili. Nandiyan na yung US, kung mayroong kaguluhan, di, ang US na ang sasalba sa atin. Pero kung maging proxy tayo, which I doubt nagagawin ni President Trump na, hindi yan makikigulo dyan sa South China Sea, dyan sa problema sa Scarborough Shoal. Dahil ang tagal na problema na yan. Okay, Biden yan, hindi nga nakialam si Biden di ba? Doon sa Taiwan, meron siyang mga action doon, mga attempts to protect Taiwan, pero wala naman doon ng mga 7 fleet nila, wala. Nasa Guam lahat. Nag-provide lang sila ng mga armaments na binili rin galing sa US. So, ganyan ang kwento dyan. So, yung military and security reason, para sa akin, napakaliit na porsyento na pag-usapan. But they will take that up, sigurado. Kung sa pag-uusap nila ni PBBM Bangag. Ngayon, with regards to the tariff, wala lang ni Trump yung natin, export. Ilang billion ba ang export natin? 1 billion? 1 billion pesos? Napakaliit niyan kung sa i-convert mo to dollars. Kaya, hindi yan malaking bagay kay President Trump. Though, marami rin tayong export papunta doon. But yan, definitely maapektuhan. Dahil, yung mga export natin na yan, yun lang talagang inaasahan natin. Kung taasan pa yun ng 20%, talagang there's a big possibility na marami nang hindi mag-export papunta ng US. They will find other countries where to export that products. Kung 20%. Kasi ang ginagawa ng China, kung malaki ang nila tariff, then Vietnam is around 15 lang or 16 lang ang Vietnam. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng mga factory na nasa Vietnam, then yung mga product na yon na actually Chinese companies na nagtatayo ng mga manufacturing plant nila sa Vietnam, kaya biglang nagbuo ang Vietnam. Then yung mga product na yon, yun ang i-export nila papunta ng US with a lesser tariff cost, around 15 yata o 16 ang Vietnam. Kung 17 pa tayo, maganda sana. Kaso, yung China hindi naman magtatayo sa atin dahil tinaboy natin Kaya nakikinabang yung Vietnam. Kasi naghahabol din ng mababang tariff ang China. Ulitin ko, yung mga kumpanya ng China, tinayo sa Vietnam para ang Vietnam na ang mag-export ng mga produkto na actually Chinese products papunta ng US na mababa ang tariff cost. Ganon. Kaya hindi ganong maapektuhan ang mga presyo ng mga produkto na yan pagdating sa US market. So ganon ang diskarte ng China. Kung nangyari pa na hindi tayo nakipag-away sa China, malamang dito ilagay yan sa atin, yung mga manufacturing plant. Isipin mo kung ilang bilyon ang pakinabang ng Pilipinas niyan. O dyan lang sa export na yan. Dyan lang sa trabahong mag-generate niyan. Ang dami makapagtrabaho niyan. At hindi na ganito na hikahos tayo, naghahagilap ng mapapasukan ng trabaho, napakaliit ng sweldo. Kaya ganyan ang nangyari sa atin. Dahil walang vision na matino ang ating Pangulo. So ano pa kaya ang pag-uusapan? So dalawa sa economy, then dyan sa tariff, then yung isa sa regional security, geopolitical reasons or talk with President Trump. So dalawa yan. Anong sunod na pag-uusapan? Ito,
sigurado ako na iti-take up ito with regard to the plight of PRRD. Kaya itong nandyan sa ano ko, sa thumbnail ko nakalagay, pag-usapan kayo nila ang plight ni PRRD. 100% ako pag-usapan nila yan. Lalo na ngayon na vulgar, alam na nila, matagal na nilang alam na yung allegedly yung First Lady ni BBM Bangag ay nasangkot sa isang iskandalo dyan sa Beverly Hills. Ngayon, anong sabihin ni President Trump? Ito ha, spekulasyon lang to, opinion lang natin. Bakit dito kayo nagkalat sa Amerika? Hindi ba kayo nahihiya? Bakit hindi na lang doon sa Pilipinas mag Coca-Cola? Ba't dito pa? At sigurado ako, dahil alam na ni President Trump, hindi niya pabayaan dyan na hilutin yan. Galit, tandaan natin si President Trump ay galit din sa droga. Isa yan sa mga deep appreciation ni President Trump kay President Digong Duterte na maganda yung pag-manage niya ng drug problem sa Pilipinas. Nakita naman niya ang Mexico. Anong nangyari sa Mexico? Sabi pa nga niya, Mexico sa failed state dahil dyan sa narcotics. Ang paglaganap ng droga sa Mexico nga, na nangyari na narco state ng part, yung Sinaloa, part ng Mexico. So, yun ang nangyari. So, ngayon, sigurado tayo na pag-usapan yung plight ni President Duterte. So, sabihin nila, kayo, pinadala nyo sa dahig si President Duterte. Dahil sinabi ninyo na maraming violation doon sa drug war. Sino bang mga sinusupil ni President Duterte sa drug war? Mga innocent civilian? Mga innocenting civilian? Hindi. Mga drug lord yun. Mga drug supplier, mga drug addicts, mga drug dealers. Yun ang sabihin ni President Trump kay BBM. At siguradong isa rin siguro dyan, dahil dito nga sa flight na nakakulong sa dahig, at alam na ni President Trump niyan na talagang nagkaroon ng extraordinary rendition at kinidnap si President Duterte. Hindi yan pa ang hindi alam ni President Trump. Alam din ni President Trump na wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Bakit tinuloy pa ang pag-kidnap kay President Duterte? Sigurado ako na talagang sasabunin si BBM dyan sa kaso na yan. At ngayon, kunwari ano pa kayo na against kayo sa mga ginawa ni President Duterte, at ngayon involved ang iyong First Lady sa isang drug scandal allegedly dyan sa Beverly Hills, sa California pa, na teritoryo ni President Trump. Nakikita nyo yan? Kaya yun ang dahilan na si Lisa Araneta hindi pinasama. Hindi yan desisyon ni Lisa Araneta na hindi sasama. Hindi rin yan desisyon ni PBBM. Kung wala pang intervention na US, malamang yan sinabi, huwag mo isama asawa mo kasi may problema yan dito sa US. At kung sabihin nyo, baka naman makikiusap si BBM na sundin ko kung anong gusto ninyo, ano bang gusto natin gagawin laban sa China, etc. etc. O ano bang gagawin? Gusto nyo maglagay ng maraming EDCA? Naglagay na nga na marami noon pa kay Biden. Ba't yan ang ididima ni President Trump? So, sa tingin niyo papayag si President Trump niyan? Di, alam na ng buong mundo kung anong nangyari diyan sa Beverly. Ang involvement ni Lisa Araneta. Allegedly ha. So, opinion lang naman natin to. This is only a theory. Kung anong pag-usapan, hindi naman natin alam kung anong talagang pag-usapan nila. Pero, haka-haka natin na ito talaga ang one of the probability na pag-usapan nila. Klaro tayo dyan ha. So, sabihin ni President Trump, napaka-ironic naman yan. Ibig sabihin, pakitang mukha lang na kayo ay against the drugs. Kaya yung sinabi nyo na mga AGK na ginawa ni President Duterte, kaya dinala nyo siya sa dahig.
At ngayon, ay ang asawa pala ninyo involved sa ganyan. Oh. Hindi mag-deny ang FBI ko, sabihin ni President, at saka mga pulis ko. Hindi yan magdi-deny. Kaya yung sinabi ni Claire Castro na dinoktor yung police report, baka ipakain ni ano yan, yung police report ipakain, ipakain ni President Trump sa kanya. O lamunin mo yan, Claire Castro. Sinabi mo na hindi totoo yung police report namin. At dinudoktor daw. Posible ba yan, dudoktor? Ang daming may hawak ng ganyan kasi nabibili yan sa US dahil may FOI doon. Pwede ka makakuha ng kopya ng police report anytime you want. O, tsaka, nakalabas na yan sa media eh. Hollywood, ano ba yun? Newspaper doon. O, Hollywood LA News. Nakalabas na yun doon. Ibig sabihin, yung newspaper company na yun, hindi niya ni-research ng gusto o hindi niya tinanong yung pulis o hindi siya kumukuha ng kopya doon. Malaking kalukuhan yan. Kaya sa tingin ko, isa ito sa mga pag-usapan nila na matindi, na seryoso, at wawarningan yan si PBM na itigil mo na yung ginagawa mo, gumawa ka ng magandang kabutihan sa bayan mo, at ito ang matindi. May paraan ba tayo na mapabalik natin si President Duterte dyan sa Pilipinas? Para maging stable naman ang bayan ninyo at gaganda ang negosyo natin, ang transaksyon natin sa negosyo between the US and the Philippines kung meron ng peace dyan sa bansa ninyo. Ba't ayaw mong humanap ng paraan? Total, kayo naman ang nagkanulo niyan, kayo naman ang nag-kidnap niyan. Wala ka bang power na ipabalik yan? Sabihin mo sa ICC na itigil na yan, pababalikin yan dito, walang kasalanan yan. Dito na namin litisin yan, di ba pwede yan? Di ba pwede gagawin yan? Pwedeng sasabihin yan ni President Trump. Wala ba kayong korte na pwede niyong litisin? Tandaan nyo si President Trump, ilang bisis niya yung mga judges ng ICC ay blacklist niya sa US. Nagkaroon ng ano yan, ano bang term nun? Mga penalties doon sa mga properties at pag-travel ng mga judges ng ICC dahil nga nagbigay sila ng warrant kay Netanyahu. So, galit na galit yan sa ICC. Walang ano dyan, there's no question about that. Kaya sinasanction, that's the right term. Merong sanction ang mga judges sa ICC galing sa US. So, dahil nga di naman natin pagkaila na talagang close friends sila at may deep appreciation between each other, si President Trump at saka si President Duterte, the big probability na i-demand ni President Trump yan ay nandyan. Diba? O kung sabihin niya, pero hindi ako maniwala na i-absuelto yan si i-absuelto yan si Lisa or kapalit. Hindi papayag si President Trump niyan dahil gumawa ka ng violation dito sa US That's a criminal act ang ginagawa mo. O bakit ikukundon ko yan? Kayo ang may atraso kay President Duterte, ayusin niyo yun. Ayusin niyo yung ginawa niyo kay President Duterte. Posible yan na yan ang sasabihin ni President Trump. Kung maging totoo yan, siguro maglindagan yung mga taga New York, taga Washington, taga Chicago, yung mga maisog dyan, chapters dyan sa New Jersey, sa LA, kina Maharlika, doon sa California. Maglalundagan ang mga tao dyan sa tuwa kung yan ang gagawin nila. At dapat naman ngayong 22, yun ang sabihin nyo kay President Trump. Susulat kayo, lalo na yung mga US citizen who are very concerned about the situation of President Duterte. Sulatan nyo si President Trump with regard to that matter. So, maganda kung ganyan ang mangyayari at ipagdasal natin na sana ganyan ang gagawin ni President Trump. So, yung ang isang topic pa rin, itong
yung mga pakulo ni Amy Marcos. Pumunta pa siya sa dahig, kinakausap niya si President, gusto niyang kausap. I don't know kung nag-meet ba sila ni President Duterte o inalaw ba siya. Kasi pamilya lang ang dapat nakipagkita ni President Duterte. At adamant naman si President Duterte makipagkita sa kanya. Kasi sabi niya kay Sara, bakit makipagkita pa siya? Yan ang tama na nagdadalawang si President Duterte. Though, nagpasalamat siya kay Amy sa ginawa niya. Pero ito lang ang sabihin natin kay Amy. Gumawa ka ng mga batas na yan. Anong mga batas na? Rodrigo Roa Duterte Extradition Bill, Anti-Extradition, hindi extradition, Anti-Extraordinary Rendition Bill. Bakit hindi ka na lang directly sinabihan mo si BBM na kapatid mo na gumawa ka ng hakbang na pauwiin si President Duterte? Hindi yung gagawa-gawa ka ng batas na wala naman mangyari dyan. Nakakulong na si President Duterte. So anong gamit ng batas na yan kay President Duterte? Ang problema, kinidnap nyo si President Duterte, nakakulong ngayon. Yun ang hanapan nyo ng paraan. Yan pa nga sabi ni VP Inday, na dapat si Amy ang magpa-uwi niyan dahil sila kapatid niya ang nag-kidnap niyan. Diba? Kahit biro yun, pero may ibig sabihin yun. Kaya siguro ito ang ginagawa ni Amy. Hindi rin ako maniniwala na sasabihin niya kay BBM yan. Kasi todo ang protektan niyan kay BBM. Iba ang ginagawa ni Amy. Duplikara si Amy. Manggagamit niya talaga. Si BP Sara, sinakaisakyan lang siya. Dahil magagamit mo rin naman yan dyan sa Senado habang buhay pa ang mga impeachment na isasampa laban kay Vice President Sara. Kaya ganyan ang treatment niya kay Amy. Pero nag-iingat yan kung anong move ni Amy. Ganyan si Sara eh. Kita mo naman, biro nga lang niya si Amy eh. Kaya dapat yan ang gagawin mo. At pangalawa, yung sinasabi na hair follicle test. Si Amy mismo magsabi na totoong adik ang kapatid ko. Na bangag yan. Baka pa, bangag na. Kaya ikaw magsasabi para maayos ang lahat. Magpa hair follicle test. Kaya kasama ang asawa mo at kasama ang buong pamilya. Kasi pinagdudahan mayroong mga witnesses na buong pamilya ang gumagamit. Kaya ganon. At yan din siguro to settle this issue, baka sabihin ni President Trump, why not take hair follicle test to shoot to the Filipinos that you are clean? Kaya ba niyang gagawin yan? Imposible yan. Pero iwan ko lang kung si President Trump magsasabi. Okay, tutulungan ko yung Pilipinas. Tutulungan ko lahat na economically or whatever. Basta magpa-hair follicle test ka. Diba? Ipit si BBM dyan. May ipit. No. Ngayon, yun nga, sa tingin ko, isa sa mga serious topic na i-discuss yung with regards to the plight of PRRD. And we are praying hard na President Trump do your justice to your friend PRRD. Sana naman maliwanagan ang isip ni President Trump at gagawin niya yan kay PRRD. So siguro huwag na natin pag-usapan si Claire Castro at saka yung mga sabungero, wala na yun. Klarong-klaro yan. Yung kaya nga doon sa interview ni VP Inday Sara, diniscuss daw niya yung sabungero kay President Duterte, yung nagkita sila kahapon. Ang sagot ni President Duterte, preposterous. Ano bang ibig sabihin na preposterous? Nakakatawa yan. That's a comedy. Sipin mo, nasa Boy, ngayon medyo nagano siya narinig niya yung mga tanim sako, tanim dahil ang Coast Guard natamaan na sila ang nag-implement ng tanim sako. Ganyan. Si Torre nagsasalita na may human remains. Hindi pa nga kayo dumaan sa tamang proseso na pag-determine kung talagang buto ng tao yan, sasalita ka na kagad. Kaya pinipigilan siya ni Boying. Anong sabi na hindi dapat kahit sino lang magsalita with regards to that. Natamaan sila sa mga comment ng mga tao, mga vloggers na yan,
walang ibang tatargetin yan kung hindi si VP Inday Sara, si President Duterte doon sa drug war. Naunahan na sila. Kaya I don't know kung saan pupunta yan. Nakakatawa niyan, itong si Tutoy, alias Tutoy, siya pa lang nakademanda diyan sa diyan sa Piskaliya ng diyan sa RTC ng Manila. At naka-bail, kaya kinu-question ng National Prosecutor Office. Bakit naka-bail yan? Na matindi naman ang kaso niyan. Kaya pala ito kung anong pinagsasabi. At doon sa mga pinagsasabi niya na yun ang gustong ipalaganap ni Boying, wala pang affidavit. Kaya nga yung mga prosecutor, hindi talaga sila maka-action dyan dahil walang affidavit eh. So, purely propaganda lang yung ginawa ni Boying. Yan nga, hindi tatayo yan sa korte yung pinagsasabi niya dahil wala siyang solid na ebidensya. Kaya ang ginawa niya, panay ang dakdak, ginamit siya ni Boying. At sigurado ako, tinulungan niya na makabil. Ngayon, nagrereklamo yung national, si Pantaleon, National Prosecutor, at dalhin nila yan sa Supreme Court para ma-issuehan ng warrant of arrest siya mga yan, mabalik sa kulungan. Ito pala si Alice Tutoy, siya pala ang dyan chief security dyan sa Manila Arena ng mga security guard. Nakita na natin ang mga kalukuhan na ginagawa. So, medyo mahaba na yung natin discussions. So, I think for this episode, napaka-exciting na mangyayari. Kung ano ba talaga, maglalabasan yan sa media. Kung ano mangyayari. Maglalabasan yan, iti-tick up natin yan. Ako, sa tingin ko, yung mga sinasabi ko, there's a big probability na mangyayari. And we are hoping na itong case ni, baka si Trump mag-solve ng problema na yan. O kung sabihin niya, oy, ICC, bitawan niya yan si PRD. O ikaw, PBB Imbangag, you will initiate, you will start the move to return President Duterte to the Philippines. At doon na kayo magsampahan ng kaso. Diba? Yun naman talaga ang tamang proseso na sinurtcut ni Boying Rimulya. Bantay ka, Boying. Bantay ka lang kung matapos ang rehimen na to. Yan. That's not a threat. That's reality na mangyayari sa iyo. Talagang maraming magdidemanda sa iyo na kahit anong kaso sa ginagawa mong kabalastugan. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At before leaving this channel, kindly subscribe para abot naman tayo ng 1,000. At pakipindot yung like and share. Then follow this channel. Then kung merong tayong time, first the notification bell para anytime na meron tayong vlog, you will be easily notified. So maraming salamat sa pakikinig ninyo dito sa Justin Talk News page. Thank you again at God bless sa inyong lahat. Good evening po.